Good morning. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Una po sa lahat, medyo matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng reaksyon. Ano po, dahil nga po sa sobrang busy ko talaga sa mga araw na yon at maging ngayon. Nakasingit lang tayo ng pagkakataon dahil nga po atin pong nakita ang panunumbalik na ito pong si Bong ay muling naglayas na naman. Now, ito po yung tatahakin ng ating reaksyon mga idol kasi gusto ko pong magbigay ng opinyon sa bagay na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan, pakikunin po Mr. Ka-Business sa Ka-Business Official, ganoon po kay Papa din sa Papa Dins TV at ang Ka-Business Family. Okay, ganito po. Habang minabasa ko ang mga comment, mga idol, doon po sa pag-alis ni Bong at muling natagpuan ng mga kagwang, marami po ang nagsasabing, sana Mr. Ka-Business, hayaan mo na si Bong. Wala na daw ito eh. Talagang ganun na ang ugali ni Bong. Ganito na talaga siya. Ako para sa akin, ganito lang po ang aking pananaw. Una, naniniwala pa rin ako na si Bong ay mabuting tao. Tingnan natin kung ano ang dahilan ng kanyang pag-alis. Kung makikita natin, biglang dumating si Jinky sa Ka-Business House. Nag-usap sila. And then, nung nag-usap sila, eto nang kasunod na wala na naman si Bong. Hindi ba pwedeng tingnan natin sa anggulo na talagang may problema si Bong at Jinky? Ako para sa akin, dito natin tingnan sa punto na ano ba ang pakiramdam ng isang taong umasa, ready na siya, ikakasal na siya, then all of a sudden, iiwanan siya. Di ba? Kasi ito po ang nakikita kong punot dulo na pinaghuhugutan ni Bong. Bagamat nakita natin na maayos ang kanilang pag-uusap kasi si Bong naman yung tao na ayaw magpahiyan ng kausap. Hindi mo makikita yung damdamin ni Bong eh. Di po ba? Pero isa sa nakikita kong dahilan ay ang muling paglitaw ni Jinky. Kung mapapansin po natin, after po na iniwan siya ni Jinky, maayos po si Bong. Okay po si Bong. Di po ba? Talagang sobrang sigla niya. Pero nang dumating na muli si Jinky, ito na at bumalik siya. So para sa akin, muling nanumbalik ang sakit sa kanya. Nung nakita niya si Jinky, nanumbalik ang sakit sa kanyang puso. Kasi sino ang taong hindi masasaktan na handang-handa ka na? Ready ka na para sa isang kasal, din all of a sudden, iiwan ka sa ere. Lalong-lalo na po sa kaso ni Bong, na talagang crucial ang ganyang klaseng pagkakataon. Dahil una, lagi nating ikonsidera yung pong sitwasyon ni Bong, pangalawa yung kanyang kaisipan at kamalayan. Nung natagpuan siya ng kagwang, nanood ako ng video, pinatunayan ito. Nakita ko na talagang isa sa dahilan. Kasi nung kinumusta siya, di po ba, sabi niya, 50-50. Parang nararamdaman kong iba. No? So, ibig sabihin, doon pa lang, nararamdaman na talaga ni Bong yung intensyon ni Jinky. Ngayon, given sa part ni Jinky, kung talagang totoo siya sa kanyang pagbabalik, dapat patunayan niya ito eh. Dapat patunayan niya ito. Kaya lang, ang daming question mark eh. Madaming question mark. Kasi yung time na yan, na ready na, bakit niya iniwan yun ng ano eh? Bakit niya iniwan si Bong? Sa kabila ng lahat na sinasabi niyang mahal niya si Bong, ang excuse niya, dahil nga sa hindi nakapagpaalam sa amo, parang ako, as aminin ko, parang ang labnaw nito eh. Malabnaw na dahilan ito. Ano kung hindi ka nakapagpaalam sa amo, di ba? Ituloy mo yung kasal, bumalik ka sa amo mo, kasal na kayo, pwede mo namang sabihin, pasensya na kasi ganito, di ba? Yun yung ano ko eh, parang malabnaw na rason na kaya hindi na ituloy ang kasalan. Ngayon, sa muling pagbabalik ni Jinky, dalawa ang nakikita natin. Una, muli niyang sinaktan si Bong. Kaya't lumayas ito. Pangalawa, mayroon akong katanungan eh, bakit bumalik siya? Ano ang purpose? Ano ang pinakamalalim na dahilan at bakit bumalik siya?
So, para doon sa mga taong nagagalit kay Bong, para doon sa mga taong nagsasabing hayaan na si Bong, dapat isaalang-alang natin, una, yung sitwasyong pinagdaanan ni Bong. Nasaktan yung tao eh. Nasaktan. Okay na sana, pero nang bumalik, siyempre parang ang isip siguro ni Bong, ano ba ito, pinaglalaroan na lang ako palagi. Diba? So yun ang nakikita kong pinakamalalim na dahilan na umalis si Bong. Yun po yung nakikita ko. Hindi natin dapat siya kamuhian. Hindi natin siya dapat ikundina sa punto na hayaan nyo na Mr. Kabisnes. Lagi kasi si Bong ganyan eh, nag-iinom. Pero kung titingnan natin, ang tagal nang nawala ni Bong eh, sa ganyang bisyo eh. Bumalik lang siya kasi ito lang ang bukod tanging scapegoat ni Bong. Una, lagi nating sinasabi na kapag nasasaktan si Bong, mas gusto niyang sirain ang kanyang sarili. Mas gusto niyang tingnan ang anggulo na siya ang masaktan kaysa mga taong umagpahayag ng hindi maganda sa mga taong nakakaharap niya. So, dapat uunawaan natin yung pinakamalalim na dahilan. Maraming nagsasaya. Di po ba? Maraming natutuwa. Parang natutuwa tayo kapag bumabalik si Kuya Bong, lalo na po yung kabilang kampo, tuwan-tuwa sila. Na ganito yung nangyari kay Bong, parang sabi nila, di ba tama ako? Dapat malalim na pang-unawa para sa kanya. At siguro dapat pag nilay-nilayan, tingnan maigi nila Mr. Kabisnes ang sitwasyong ito. Tingnan nilang maigi. Although nandyan yung pag-uusap, kinausap nila si Jinky ng masinsinan, kung ano nga ba yung dahilan, kung bakit, po. Pero I think, masigit pang malalim. Ngayon, challenge ko naman si Jinky, kung totoong mahal niya si Bong, si Kuya Bong, kung totoong mahal niya si Kuya Bong, so dapat patunayan niya. At hindi, this time, wala na ang bola kay Bong nasa kanya. Paano niya papatunayan itong sitwasyong ganitong pinagdadaanan ni Bong? Itong ganito, bumalik na naman sa kalsada. Dati, di ba, gano'n, nang umuwi siya, iyan ang naging rason. Bakit hindi natuloy yung kasalan? Naniniwala ko yun ang rason. Ngayon, bumalik na naman siya. Kaya bang ipaglaban ni Jinky ang ganito? Marami na po yung mga marami na po yung mga sugat na kumbaga napagdaanan ni Kuya Bong. Marami na. So sa mga followers, wag na natin siyang saktan. Masigit natin unawain at ibigay ang desisyon para kay Mr. Kabisnes. Ibigay sa kanila yung desisyon niya. Kasi the more na maraming mga nagko-komento, hindi man nakakabasa si Bong, pero I do believe may mga kaibigan siyang pwedeng magsabi sa kanya. So mas lalo siyang nasasaktan. At dahil dito, mas lalo siyang lalayo. Walang taong makakaintindi kay Bong kung hindi ang taong nauunawaan yung kanyang galaw, yung kanyang behavior, yung kanyang ginagawa sa punto na nasasaktan siya. And this is Bong. Gusto niya sarilinin ng sakit. Gusto niya sa kanya na lang ang sait, ang pait. Ayaw niyang may masaktan na ibang tao. Kaya ang ginagawa niya, baliklansangan siya. Ito kasi ang komunidad na kanyang ginalawan na sa sarili niyang interpretasyon, na sa sarili niyang pangunawa, ito yung komunidad na neutral at hindi siya sasaktan. Ito yung komunidad na para sa kanya ay mayroon siyang kapayapaan. Kaya nga lang, kung titingnan natin, hindi maganda dahil nga po bumabalik siya sa pagiging taong grasa. Mayroon man natutuwa ngayon, pero para sa akin, naniniwala pa rin ako na darating ang araw, maipapanalo ni Bong ang laban na ito. Ako po si Taong Galang, mga idol. Please comment down below.
Pasensya na po kayo sa ating mga kabisnes, mga kapapi, kung bakit ngayon lang tayo nakapag-reaksyon. Sobrang busy po talaga ako. Mayroon na po kasi tayong trabaho na ginagawa. Kaya po sobrang busy na po ako. But anyway, itatry natin ma-adjust ang ating oras upang sa ganon ay makapagbigay pa rin tayo ng mga reaksyon. Alam kong marami pa rin po ang nag-aabang ng ating mga reaksyon dahil marami din po nagme-message sa atin at nangungumusta kung ano na ang ating kalagayan. Maraming salamat po doon sa mga nagpapaabot ng pangungumusta at syempre doon po naman sa mga nagtatanong kung ano po ang ating pananaw sa isyong ito. Sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala. Please do connect and follow Ka-Business Official, Ka-Business Family, and of course kay Papa Dens. Ganun din po ang lahat ng mga kagwang. I-follow natin lahat ng mga kagwang. Kasama po si Bong, si Kuya Bong, at ang ating pong mga Ka-Business Reactors. Lalong na po ang inyong umang lingkod. Maraming pong salamat. God bless us all. Hanggang sa susunod na video. Paalam po.